Si Jesus ang daan, katotohanan, at buhay. Amen? And Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. And he who believes in me, they shall never die. Alam niyo po, walang sayang kapag ang buhay natin ay isinuko natin kay Lord. Kailangan mo, sabi mo sa katabi mo, kailangan mo si Jesus sa buhay. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo. Hindi sapat yung lumaki ka sa isang pamilya religyoso o religyosa o sinasabi mo, lumaki akong born again Christian o lumaki naman ako may Bible kami sa lamesa. Hindi sapat yun. O lumaki ako na sinasamahan ko yung lola ko o yung lolo ko na nagpe-pray tuwing 6 o'clock in the evening. Hindi sapat yun. We all need a personal, direct, intimate, right relationship with Jesus. Amen. Hindi sapat yung matutulog ka, may panalangin ka, panalangin mo, Lord, sana magising ako kinabukasan, meron akong masumpong ginto. O di kaya naman, meron kang memorized prayer, kailangan mo si Jesus. And we need to confess that we are sinners before the Lord. Kung hindi tayo lalapit, kung hindi tayo magpapakumbaba, kung hindi natin ang aringin ganap, na kung hindi dahil sa Panginoon, ay wala tayong magagawa, tayo ay mapatahanan. Amen? And that's the context when Jesus said, I am that I am. Sinabi ni Lord, I will deliver you. I will save you. I will liberate you. Palalayan kita. Ano niyo po ba ang dahilan kung bakit sinugo ni Lord si Moses kay Pharaoh? Ang sabi ng Panginoon, sabi ko kay Pharaoh, let my people go, that they may serve me. Let my people go, that they may worship me. Gusto tayong palayain ni Jesus para tayo maging Kanya, para tayo ay mapalaya sa kasalanan at tayo maging tunay at tapat, totoong mga mananambahan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin and that's why when Jesus said, yung mga tao nagdadalamhati, namatay si Lazaro, sabi ng Panginoon, tumatangis kayo. No? Ako ang buhay at ako ang pagkabuhay na muli. Amen? Mga kapatid, hindi lang siya nagpapagaling. Meron na po ako mga nakita, literal, namatay. Siguro, ilang minutes na patay. Clinically dead, pero nabuhay. Pero hindi lang hanggang doon ang himala ng Panginoon. Amen? Ano rin po kailangan natin, mga kapatid, the miracle of life. Na yung buhay natin ay mabago at ang buhay natin ay maiboto natin tapat kay Jesus. Kahit ilang beses kang pagalingin ni Lord sa iyong karamdaman, kung hindi ka sasampalataya at kung hindi ka mabubuhay ayon sa mga salita ng Panginoon, patay ka pa rin. Amen? But Jesus came. And Jesus said, I am the resurrection and the life. So, kapag ikaw naman ay may pananampalataya kay Jesus, walang makapapatay ng pananampalataya mo. Amen? The Lord is able to resurrect them who believes in Him. Alam, gagawin ng Panginoon na buhayin muli ang mga sumasampalataya sa Kanya. Talapakan na natin sa Lord. So death has no power over us. Eternal damnation has no power over us. The devil has no power over us. Corruption has no power over us if we have Christ in our hearts. Kasi siya mismo yun. Amen? Hindi lang yung panahon ni Moses, kinuha sila ng ahas, nagkaroon ng pandemya dahil sa kagat ng ahas na yun. May pinagawa si Lord, tinanaw nila, bumalik sila. Hindi lang yun. Ang sinisimbolo noon ay ang Panginoong Jesucristo na itinaas at sa kanyang pagkataas siya ay nabayubay, nalagay sa kahihiyan, nagpigis ng kanyang dugo, namatay para sa ating kasalanan. Amen? Si Jesus siyang ating buhay. So let Jesus be your life. Not just here on earth, but let Jesus be your eternity.
Sino man gusto mo makasama? Di ba sabi, sinong best friend mo doon? Sinong best friend mo sa heaven? Mga anghel? How sure are you? Mga saints? Hindi ka kaya niligtas ng mga saints in heaven. Mga angels? Hindi ka kaya niligtas ng mga angels in heaven. Only Jesus saints. Amen? Pagkakalan natin ang Panginoon. And the Lord is able again to resurrect them who believe in Him. Kaya ni Jesus na panghawakan, yung ipinagkatiwala natin sa Kanya sa araw na yan. Amen? Why? Because the Lord also said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. He who was and is to come, the Almighty. Revelation 1:8. Revelation chapter 1 verse 8. Si Jesus, siya yung nagpangyari ng lahat. Siya yung He upholdeth all things by His hand. Siya yung siya yung dahilan kung bakit hanggang ngayon eh. Bagamat may sinasabing climate change, intensifications of natural catastrophes, global warming, pero lahat kontrolado pa rin ng Panginoon, di ba? Hindi pa niya tinutupok ng buo ang mundo. Hanggang ngayon tayo ay nasa pag-iingat pa rin niya because He still upholds all things by His hand. Kung paano ang lahat ay galing sa Kanya. Alam mo kapatid, sabi mo nga sa katabi ko, may purpose si Lord sa buhay. Hindi ka lang basta sumipot sa mundong ito. Hindi ka lang basta ipinanganak ng iyong magulang. They are just vessels. But God has His own good purpose in each and everyone's life. Si Lord, pinahira ang buhay mo dahil may pakay siya maganda para sa iyo. Amen? At gagawin niya yun, pangyayarihin niya yun, tatapusin niya yun hanggang sa kahuli-hulihan. Palakpakan natin ang Panginoon. Because we are being called into the fellowship of the Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng 1 Corinthians 1:7, di ba? The Father is faithful, in whom you were called into the fellowship of His Son. Sapagkat ang gusto ng Diyos Ama, magkaroon tayo ng pakikipagsalong buhay kay Jesus. Malalim na pakikipagsalong buhay, kaugnayan, pagkakilala, debosyon sa ating Panginoon.